Okay? So ngayon, meron pa ho silang isang problema. Ito naman. Diba? So kakasibak lang po nila. Meron pa po silang isang unresolved issue. Ito ho kasing si Drixie May Cardema. Peking Cardema pala, patay ko na tanso nito. Yan. Gumamit po ng maling apelido. Ang palusot po rito ni Ronald, ng founder, for name recall. Mga kababayan, ang name recall po, sabi nga nila, ang Kongreso humihingi ng mga nicknames, ganyan. Siguro kapag ka nanalo na, 'di ba? Para shortcut, maikli lang ang pangalan. Oh. Alam mo ba, yung anak ko naging, ito mahaba pangalan nito eh. Ang pangalan nito ay Drixie May, 'di ba? Drixie May, mamaya papakita ko sa inyo yung tunay na apelyido at pangalan. 'Di ba? Bla bla bla. 'Di ba? So papangalanan mo na lang siya ng Drixie Cardema. Hindi ho dapat gano'n. Kasi hindi naman po siya kilala dahil hindi po kailangan niya ng nickname na para iboto ang Duterte Youth Party List. Kailangan ni mamamukhaan siya bilang ang first nominee. Hindi naman gano'n eh. Ang nangangailangan lamang po ng pang name recall na pangalan ito pong tong mga personalidad na kandidato. Ibig sabihin yung mga individual, hindi personalidad na artista hindi sorry. Ibig sabihin yung mga individual, for example, ako kumandidato ako kunwari sa anumang posisyon na hindi naman ito member sa party, hindi naman ako taga party list. So, pwede po akong gumamit ng alias or nickname. Pwede kong gamitin ng pseudonym na Johnny the Bagger o kaya JDB. Kasi doon ako mas kilala ng mga tao. 'Di ba? Kung gamitin ko kaya yung tawag dito, yung Brando. 'Di ba? Di mayakyak. Nako, hindi ako iboboto kasi hindi nila kilala kasi yun si Brando di mayakyak. 'Di ba? Pero kung JDB, pero kung ako naman po ay bahagi ng party list, no? Hindi po kailangan kasi ang ibinoboto po sa party list, yung pangalan po ng party list mismo. Hindi po hindi po yung nominee nila. Kung nominee lang po siya, di malamang nanalo na po si Diwata. 'Di ba? Talo nga si Diwata eh. Oh, kahindik-hindik yung kinalagyan. Eto tignan nyo So eto na po yung updated. No, hindi ito yung updated. Ito po yung dating post nila. Gamit niya rito, picture. August 28, 1996, Drixie May Suarez Cardema. So, yung Suarez ay naging middle name niya. Tapos may nakita rin ako sa genie.com yata ito. Drixie May Suarez Cardema. Nakalagay dyan, half-brother niya si Ronald. Pero ngayon, in-update na po nila ito nitong Andre Sarmiento. Tanggal na itong half-brother at nakalagay na rito ang buong pangalan. Ang middle name niya po ay Dr. Suarez. Wala na po yung Cardema. Ito yung updated na ng info nila sa wiki. And Drixie May Suarez Cardema na ang pangalan po talaga ay Drixie May Dr. Suarez. Diba? Ang middle name pala niya ay Dr. At pareho sila nito. So sa kanya po, tama lamang na gamitin niya ang Cardema. Hindi nga niya binitiwan yung Suarez may dash di ba? Suarez dash Cardema. So in-update na po nila yan. Ito na, nakalagay na ang middle name niya po. Siya po si Duciel Marie Dr. Suarez. Kapatid pala siya ni Drixie May. Di ba? Hindi ho kaya crush ni may pagnanasa. may relasyon. Yun ang iniisip ng ibang tao nun Mula nung pumutok itong issue na to, pati ako natanso dahil dun sa nakalagay no half-brother. Kaya pala ako, okay, Cardema ang last name nila ni Drixie. Pareho kasi magkapatid sila sa
sa nanay at tatay ni Drixie Cardema. Anak ng baka. Diyos ko po. Yun pala, hindi. Diba? Ito palang dalawang babaeng to ang talagang magkapatid. Ito, pangalan niya, di ba? Ronald Giancarlo Lapitan Cardema. Ay, nako. So, yan ang isa pa. Di ba pinagpapaliwanag ng COMELEC etong Duterte Youth Party List? Siya na naman ang magpapaliwanag dyan. Bakit ang iyong first nominee, si Congresswoman Drixie May Cardema, ay gumamit ng Cardema na dapat pala sana ay Suarez. Drixie May Suarez, Congresswoman Drixie May Suarez. Diba? Ngayon, wala pa, naka-pending pa ang usapin na ito. Okay? Pending pa to sa COMELEC. Saka maliwanag, meron na po talaga na namang fraud na nangyari dito. Yung paggamit lamang ng Cardema na hindi naman po dapat gamitin. Unang-una, anong pakialam ng taong bayan? Ako nga, hindi ko nga alam na siya yung first nominee. Di ba? Hindi lahat ng bumoto ng Duterte Youth Party List noong 2022 ay alam na siya ang first nominee. Binoto ang Duterte Youth Party List dahil po alam nila nakasupport siya kay dating Pangulong Duterte. Di ba? No. Tsaka isa pang ginawa nila, family incorporation. Di ba? Puro sila siya yung founder. Naging congresswoman yung asawa niya. Tapos sumunod itong kanyang hipag. Ano yun? Ngayong 2025 na lang nila binago. Diba? Pero first nominee pa rin doon si Drixie. And apparently nakakuha sana sila ng 3 seats. Ang problema, pinabayaan lang nila.